Nasa rooftop garden ng AM Corporation si Mika na madalas niyang puntahan kapag gusto niyang mapag-isa. Malapit nang lumubog ang araw, maraming gumugulo sa kanyang isipan. Dumating si Jacob. "Mika," anang tinig mula sa likuran. Napalingon siya sa pamilyar na boses. Nagulat siya. Mabilis na ibinulsa ang cellphone at umasim ang mukha. "Jacob, anong ginagawa mo dito? Usapan natin na hindi mo ko kakausapin kundi rin tungkol kay Nathaniel. Sumunod ka sa usapan natin." Hindi siya sinagot ng lalaki kaagad. Sa halip tumingin to ng diretso sa mga mata niya. May lungkot at pagkalito siyang nababanaag. "Mika, ikaw ba si Alyssa?" Napasinghap siya. Mabilis siyang umiwas ng tingin at nagkunwaring hindi niya naintindihan ng tanong. Ano? Anong sinasabi mo?" Aniyang tinirayan ng boses. "Wag mo na akong lokohin, Mika. Narinig kong boses mo nang kausap mo si Lance. Ikaw si Alyssa, ang taong matagal ko nang gustong makilala at pasalamatan. Ikaw ang babaeng nagligtas sa buhay ko noon. Hindi ko alam kung anong pinagsasabi mo. Umalis ka na't wag mo kong guluhin." Ngunit tumakbang palapit ang binata. Napaatras siya. "Aminin mo na, ikaw yun. Ikaw ang tumutulong sa amin ni Lance. Ikaw ang dahilan kung bakit nahuhuli ng mga pulis ang ilang miyembro ng kapatiran mob." Napakapit siya sa railing, tila nahihirapang huminga. Nasukol na siya. Ano ngayon kung ako si Alyssa? Anong mangyayari? May magbabago ba?" Aniyang puno ng hinanakit ang tinig. Natigilan ng lalaking kaharap. Tila hindi alam ang gagawin o sasabihin. "Ayoko malaman ng kahit na sino. Dahil kung malaman ng mga taong isinusumbong ko sa inyo, malalagay sa panganib si Nathaniel at dahil alam mo na, tapos ng pagtulong ko sa inyo. Halos ubos na naman ang masama't abusado sa loob ng kapatiran mob. Mika, delikadong ginagawa mo. Saan ka kumukuha ng impormasyon? Huwag mo na akong tanungin at hindi kita sasagutin. Huwag kang mag-alala, poprotektahan kita at si Nathaniel. Walang makakapanakit sa inyo. Mika, gusto ko lang malaman mo na kung ano man ang pinoprotektahan mo, kasama mo ko. Kailanman hindi ka na mag-iisa." Wala siyang sagot, sa halip tumalikod siya. Sanay siyang mag-isa noon pa man. Sapat na ang ama at si Nathaniel para umikot ang mundo niya. Nagtamang tingin nila, puno ng damdamin at hindi mabigkas na salitang nakabitin. Masinop at eleganteng inayos ang reception area ng Business Leadership Conference. May name tags, welcome kits, wine table at music sa background. Ang mga bisitang negosyante at executive mula sa iba't ibang kumpanya ay unti-unti nang nagsisidatingan. Dumating si Mika ng maaga at inayos ang kanyang registration sa front desk. "Ma'am Micaela Ibarra, from AM Corporation. Here's your welcome packet. You'll be staying at room 712. Your group for the leadership project is Team Diamond. Thank you." Aniyang tumango. Pagharap niya para lumakad papunta sa elevator, ay may narinig siyang pamilyar na tinig. Wow, what a coincidence. Tumigil siya sa paglalakad, napatingin sa kanan. At ayun nga siya, si Jacob Cabral, naka-light gray suit. May conference ID na nakasabit at ngiti-ngiti. "Jacob, aniyang hindi inaasahan na makikita ditong binata. Tingnan mo nga naman, same event, same industry. Small world, no? Hindi naman siguro ganun kalitang mundo, lalo na kung sinasadya." Ismid niya at naglakad na. Sumabay sa paglalakad niya si Jacob. "Madaming matututunan sa conference na ito. I'm glad I attend. Sinusundan mo ba ako?" Aniyang huminto at humarap sa lalaki. "Hindi naman, nagkataon lang na." "Tell that to the Marines. Tigilan mo ko." Aniyang hindi na pinatapos ang kausap. "Sige na nga, aamin na ako. Nang malaman ko na dadalo ka, nag-decide ako na magpunta. I came not as a chairman of Cabral Group of Companies, but as a man who's willing to chase what matters. Inaamin kong ikaw ang pinunta ko dito." Napatingin siya sa paligid. May ilang kapwa delegates na tumitingin sa kanila. "Jacob, this is a professional event kaya magtigil ka nga," mariin niyang sabi. Pagdating nila sa rotation area, isang host ang nag-announce. "Team Diamond, please proceed to the lounge area. Your mentors will be briefing you in 5 minutes. Anang host. Pareho silang napatingin sa team assignment na nakadisplay sa screen. "Great! Magkakampi pa talaga tayo," patuya niyang sabi. "Looks like fate is on my side," nakangiting sabi nito.
Nakapagbihis na si Mika matapos ang mahabang araw. Suot ang kanyang silk robe at nakaupo sa kama ay muling binuklat ang planner habang pinaplanong outline ng kanilang group presentation para sa leadership conference. Ngunit bago pa man siya makapag-isip ng maayos ay manadidig siyang katok. She sighed, already knowing who it is. Binuksan niyang pinto ngunit iniharang ang sarili at gaya ng inasahan, si Jacob ngang kumakatok. Nakangiti, may hawak na laptop. Hi, can we go through the presentation together? Para mas maayos. Jacob, we already talked about this an hour ago. Na-finalize na, hindi ba? Ang lamig sa room ko. Maybe we can review it here. Mas productive kapag may kasama para mas magandang presentation bukas. She gave him a blank look, then crossed her arms. Jacob, simple presentation lang ang kailangan pero kung maganda ka parang $1 billion project to. Nagkaroon ng pagkakataon si Jacob na makapasok. Tinulak nitong pinto at pumasok sa loob ng kwarto niya. Hoy, bakit ka pumasok? Para makapagsimula na tayo ng trabaho. Umorder ako ng food. Dadalhin nila dito sa room mo. 15 minutes, Jacob. Tapos, aalis ka na. Gusto ko na ngang magpahinga. Naupo sila sa maliit na round table sa sulok ng kwarto niya. May mga printout, laptop at markers. Nagsimula na silang mag-brainstorm. Kaso'y masyadong maliit ang space at langhap niyang mabangong hininga ng binata. Naliliyo siya. Natapos ng 15 minutes pero hindi pa sila tapos. Umabot na sa mahigit 1 oras ang discussion, ngunit kahit papani nagiging magaan ang usapan. Minsan ay natatawa siya sa mga hirit ni Jacob. Nakakalimutan niya pansamantala ang pangit nilang nakaraan. Dumating ang in-order na pagkain ni Jacob. Isang napakasarap na dinner at may wine pang nakaserve. Tara, let's eat. Yaya ng binata. Nagulat siya na hindi tumanggi si Mika. Una nilang tinikman ng wine. Masarap at mas lamang ang tamis kaysa pait. Parang relasyon nila. Sa kabila ng pait, mas lamang pa din ang tamis na dulot ng kanilang pagsasama. Napansin niyang napadala sa tunggaan ng dalaga. Teka, baka malasing ka tapos kung anong gagawin mo sa akin. Alam mo namang hindi kita tatanggihan. Biro niya. Inirapan siya nito at sinimulang tikman ng soup. Masarap tong soup, anitong naubos ang nasa lagayan. Inabot niya ang isa pa. Special daw ang soup na yan. Heto pa, there's something sa soup. It's addictive. Napakasarap. Napatungga ito ulit ng alak hanggang sa namumula ng pisngi nito at mukhang hilo na. Okay ka lang, Mika? Anitong napansin ng pagbabago sa babae. Tumayo ito tila balisang hindi may paliwanag ang nararamdaman. Tila nauuhaw itong muling uminom ng alak at naglakad-lakad pabalik-balik. Na tila may gustong gawin na hindi alam kung ano. Dumiretso to sa banyo at naghilamos. Sumunod siya na nag-aalala. Mika, okay ka lang? Napatitig siya sa lalaki at walang babalang dinikit ang labi sa labi nito. Kailangan kita, aniyang namumungay ang mata. Nalaki ang mga mata niya at bahagyang naitulak si Mika na tila wala sa wisyo. Wait Mika, ano nangyayari? Nagiinit ako, nauuhaw, kailangan kita. Anitong muli siyang sinibasib ng halik. Matagal niya nang pinanabikan na muling maglapat ang kanilang mga labi. Kinabig niya si Mika at siniil ng halik. Nanginginig ang katawan niya sa pananabik. Pilit niyang nilalayo ang katawan. Parang may mali. Baka may nakahalong gamot sa wine o soup na ininom ni Mika. Ngunit sino naman na maglalagay? Inipon niyang natitira pang katinuan. Mika, baka pagsisihan mo to. Anas niyang hirap na hirap sa pagpipigil. Shh! Please! Aniyang nakatawa pat muling dinikit ang katawan sa kanya. Kinabukasan ay nagising si Jacob na nakangiting sinulya pa ng katabi. Gumalaw si Mika at minulat ang mga mata habang nakahawak sa ulo. Kabado siya sa reaksyon ng dalaga. Biglang dinagang kanyang dibdib. Anong nangyari? Ani Mika na napahawak sa kumot na nakatabing sa katawan. Yan din ang tanong ko sa inyo, lalo ka na Jacob Cabral. Tila batingaw ang boses ni Don Arturo na nakaupo sa sofa habang nakatunghay sa kanila. Anong kabalustagan to, Cabral? Bulyaw ni Don Arturo. Nagulat si Mika. Napabalikwas sa pagkakahiga. Mabilis ding bumangon si Jacob, ngunit uli na. Kasunod ng matandang 5 tauhan, pawang may malalaking katawan na tila bouncer sa club. Dad, nagkakamali po kayo. Hindi to iniisip nyo. Tumahimik ka, Micaela. Hindi ko hahayaang maagrabyado ka. Lumapit si Jacob sa matandang tila torong manunuwag. Kalmado, ngunit may kaba sa dibdib.
Don Arturo, please. Hindi ko po sinamantalang anak ninyo. Wala po akong masamang intensyon sa bugbugin yan. Utos ni Don Arturo sa mga tauhan. Agad nagsilapitan ng mga ito at pinagtulungan si Jacob. Tumumba ito. Sinuntok at tinadyakan. Si Mika ay napasigaw sa takot. Kilala niya ang ama. Malambot lamang ang puso nito sa kanila ni Nathaniel. Ngunit walang awa to sa ibang tao, lalo na sa kalaban. Baka mapatay nito si Jacob. Tama na po! Ngunit hindi alintana ni Don Arturo pakiusap niya. Naglabas ito ng isang baril mula sa loob ng coat at tinutok kay Jacob na ngayon iduguan ng labi at nakaluhod. Nagimbal siya sa maaring sapitin ng ama ng kanyang anak. Napalapit siya sa ama at hawak niya ang kamay nito. Dad, please! Ama pa rin siya ni Nathaniel. Huwag niyo siyang saktan. Niharang niyang sarili na akmang kalabitin ni Don Arturong gatilyo. Mika, huwag ka mag-alala. Handa akong pagpupumilit itong tumayo. Shut up, hindi mo alam ang sinasabi mo. Maya-maya lang nakalutang ka na sa ilog. Aniyang naluluhana. Kung gusto mong mabuhay, panagutan mong anak ko. Itigil na natin ang paligoy-ligoy. Pakasalan mo si Mika at buuin ang pamilya niyo. Napahinto si Jacob, hindi alintanang tumulong dugo mula sa gilid ng labi habang nakatingin sa kanya. Tahimik lamang siya, litong-lito, nanginginig sa kinatatayuan. Opo, pananagutan ko siya. Hindi dahil siya natakot ako sa inyo, kundi dahil matagal ko nang gustong gawin yun. Tahimik pa rin siya. Sa mga mata niya ay may luha, dala ng takot at kalituhan. Nagbagong lahat sa isang iglap. Tahimik ang buong mansyon, may malamlam na ilaw sa loob ng opisina ni Don Arturo. Nakaupo ito sa isang malapad na leather chair, may hawak na libro. Pumasok si Mika, mabigat ang kanyang damdamin. Dad, bakit po ninyo ginawa yon? Tinutuko niyo ng baril si Jacob tapos inutusan niyo pakasalan ako. Kakahiwalay lang namin. Aniyang mangyak-ngiyak. Micaela, pinal ng desisyon ko at nag-usap na kami ni Jacob Cabral at ihahanda niyang ingrandeng kasal. Dad, hindi na ako bata. Ako magdedesisyon kung sinong dapat kong pakasalan. Nagpakasal na kami noon na nauwi sa hiwalayan. Bakit uulitin pa? Mika, makinig ka. Ako ang ama mo at ako ang lolo ni Nathaniel. Kung hindi mo kayang piliin para sa sarili mong pamilyang buo at ligtas para kay Nathaniel, ako ang gagawa. Gusto ko ng katiyakan na may mag-aalaga sa inyo, lalo na kung wala na ako. Dad, hindi solusyon ang pilitin si Jacob. Hindi rin kasala magpapabuo sa amin kung hindi naman kami parehong gusto. Walang pamimilit na nangyari. Hindi ba't naliligaw siyang muli? Ayaw mo lang buksan ang puso mo. Kaya mo ba talagang palayain siya? Kaya mo bang hayaang hindi kayo magkasama kahit na malinaw na mahal niyo pa rin ang isa't isa? Hindi kagad siya nakasagot. Dumali na lamang ang luha sa kanyang pisngi. Dad, hindi ko na mahal si Jacob. Tapos na kami at ayaw ko siyang pilitin sa kasal. Hindi mahal? Bakit hindi ka tumatanggap ng ibang manliligaw? At bakit iniharang mo sarili mo para lang wag siyang masaktan? You still care about him? Tuluyan na siyang nawala ng kibo. Dad, ayoko nang masaktan. Kaya namin yung Tanyal na wala si Jacob. Kaya mo? Ang tanong, kaya ba ng anak mo? Alam mong sagot dahil nangyari sa'yo yan. Lumaki kang walang ama. Alam mo palaging may kulang. Hindi ba't kahit panganib ay susuungin mo para lang mahanap ako? Pinagsisisihan ko na hindi kita nakasama noong maliit ka. Hindi ko na maibabalik ang pagkakataong iyon kaya naman bumabawi ako. I changed my ways para hindi kayo malagay sa panganib. Mika, ang pagsisisi ay palaging nasa huli. Nakaupo si Jacob sa kanyang mesa. Malalim ang iniisip. Medyo masakit pa rin ang suntok at tadyak na natamo sa mga tauhan ni Don Arturo. Ngunit may ngiti sa kanyang labi. Biglang bumukas ang pinto. Si Lance dalang siyang envelope at mukhang seryoso. Bro, may kailangan kang malaman. Napatingin si Jacob, kaagad inabot ang envelope. Binuksan niya ito at nakitang dokumento, isang report mula sa private investigator. May testimonya ng waiter at transcript ng mga tawag sa restaurant. Ano to? Aniyang kunutang noo. Na-trace ko kung saan ang galing yung nilagay na soup at tama ang hinala mo. Aphrodisiac nga. Sandaling tumigil si Lance, parang nagdadalawang isip. At hindi ko sinero ng restaurant ang may idea niyan. Ha? Kung ganun sino? Si Don Arturo mismo nag-utos. Nalaki ang mata ni Jacob, napaatras sa upuan. Napatingin siya sa mesa, waring binubuo ang puzzle sa utak niya. Teka bro, bakit naman gagawin ng daddy ni Mikang ganun? The soup, the hotel room, maging yung conference na sinadya mong salihan. He knew, mukhang lahat ng galaw mo alam niya.
Ibig sabihin ay tinutulungan niya ako na makabalik sa mag-ina ko. Tumango si Lance. Seryoso pa rin ang mukha. Mukhang gano'n na nga. Alam niyang matigas ang puso ni Mika. Kaya dinaan niya sa ganitong klase ng diskarte. Hindi mapigilan ni Jacob ang mapangiting napailing. Naghalo sa dibdib niyang tuwa, gulat at inis. Damn that old man. Pinaglaruan ako. Pero gusto kong ginawa niya. Ani ang nasisiyahan na boto sa kanyang daddy ni Mika. Mukhang may kakampi ka na sa loob ng mansyon. Hindi ko sasayangin ang pagkakataon na ito. Kung si Don Arturo mismo nagbukas ng pinto para sa akin, sisiguraduhin ko hindi ko siya bibiguin. Ipapahanda ako ng pinaka-ingranding kasal para kay Mika. Pag-alis ni Lance ay dumating si Mika. Agad na tumayo si Jacob na makitang lalagang mukhang mainit ang ulo. Mika, bakit ka na pa rito? Ani ang halos mautal. Kailangan nating mag-usap, diretsong sabi niya. Pumasok siya, hindi ninintay ang paanyaya. Umupo siya sa visitor's chair sa harap ng mesa habang si Jacob ay nanatiling nakatayo. Pinagmamasdan siya. Ano ang gusto mong sabihin? Makikinig ako. Jacob, kung ayaw mo ituloy ang kasal, kung ginagawa mo lang ito dahil tinakot ka ng daddy ko, pwede kang umatras. Tumitig si Jacob sa kanya. Seryoso. Hindi to kaagad nagsalita. Lumapit sa harap ang lalaki. Yumukot-tumukod ng 2 kamay nito sa mesa. Palapit sa kanya. Halos magdikit ang mukha nila. Hindi ako aatras, Mika. I wanted to marry you again. Gusto ko mabuo ang pamilya natin. Look, alam kong napipilitan ka lang. Tutulungan kitang magtago para hindi ka habulin ng daddy ko. Oo, pinwersa ng daddy mo ang sitwasyon pero hindi ang nararamdaman ko. Tumayo siya dahil natakot siya sa susunod na sasabihin ni Jacob. Nangako ako sa ama mo, hindi dahil tinutukan ako ng baril. Ginusto ko, gustong-gusto kong maikasal tayong muli. Umismid siya. At kung hindi kanya tinutukan ng baril, sasabihin mo pa rin ba yan? Sasabihin ko pa rin dahil mula noong araw na nawala ka na lang na parang bula. Para akong baliw sa paghahanap sa'yo. Napakalaki ng pagkukulang ko sa'yo at kay Nathaniel. Handa ako mapunan yon kahit na anong galit mo. Kahit na ilang beses mo akong itaboy. Hindi ako aalis. Magpakasal tayo, Mika. Nagkatitigan silang dalawa, nalilito siya habang si Jacob ay punong-puno ng determinasyon. Hindi ganun kadaling magpatawad, Jacob. Alam ko, hindi ako nagmamadali. Pero hindi na ako lalayo pa. Dito na lang ako, sa tabi mo. Sa tabi ni Nathaniel, kaya magpakasal tayo. Walang salitang lumabas mula sa kanya. Tumalikod siya at marahang lumakad papunta sa pintuan. Ngunit bago siya tuluyang lumabas, saglit siyang huminto. Magpakasal tayo para sa daddy ko at kay Nathaniel. Ani ang hindi lumingon sa binata. Isang cozy at eleganteng cafe na eksklusibong ni-reserve ni Jacob para sa kanilang meeting kasamang wedding coordinator. Sa gitna ng round table, nakalatag ang mga katalog ng wedding gowns, invitation designs, flower arrangement at sample menu. Katabi ni Mika si Jacob habang nakaupo sa tapat nila ang coordinator na si Tisha. So for the team, Miss Mika, are we going for rustic elegance or modern classic? Here are some mood boards na pwede mong pagpilian. I think rustic elegance since garden wedding ang mangyayari. Mabilis niyang pili. Perfect. How about the venue and reception? I've reserved 3 options for the date you gave me. Tingnan niyo po ang mga ito. Jacob, ikaw anong gusto mo? Ano yung hindi nakatingin sa lalaki? Kung anong gusto mo, Mika, okay sa akin. Ay, ang bait naman ni groom. Mukhang in love na in love ang future husband mo, Miss Mika. Anang wedding coordinator. Tumikim siya, bahagyang nailing sa tukso ng babae. Okay sa Grand Hotel ang venue at reception. Next food, I want a fusion of Filipino and Italian. No dishes with shrimp, allergic si daddy. Okay po, last for today. Entourage colors, Miss Mika. I'm thinking green and gold. Elegant but not too flashy. Noted, Mr. Cabral. Baka po may nais king idagdag. Wala, kung anong gusto ng misis ko. Bihira ako makakita ng groom na willing sa lahat. Jackpot ka, Miss Mika. Parang lumalabas na ako lang excited dito sa pagpili. Ani ang naka-smid. Seryosong tumingin sa kanya si Jacob. Kasi ikaw ang pangarap ko, Mika, ang mabuo ang pamilya natin. At ngayong papunta na tayo doon, ayokong hadlangan ka sa kahit na anong detalye. Basta kasama ko sa dulo, sapat na. Hindi siya nakaimik, bahagyang nailing habang kilig na kilig ang wedding coordinator. Inaabot ng gabi sina Mika at Jacob, katatapos lang ng meeting nila kasama ang wedding coordinator. Mika, iatid na kita. Nakakapagod din palang meeting sa coordinator.
Ani ang pumasok sa kotse nito. Nakangiti habang nagmamaneho si Jacob. Natitiyak ko magiging magandang kasal natin. Lahat ng pinili ko sang-ayon ka, kaya walang sisihan. Kasi lahat ng gusto mo, gusto ko na rin. Wala na ako masihilingin kundi ang makitang masaya ka. Hindi siya nakaimik. Napalingon na lang sa bintana. Tinatagong munting ngiti sa labi. Bumaba kagad si Jacob at binuksan ang pintuan niya. Maya-may bumungad si Nathaniel. Nakapajama at nakatayo sa may pintuan. Mommy! Daddy! Anitong tumakbo palapit. Lumuhod si Jacob upang salubungin ng anak. Hey, Nathaniel, I miss you. Miss ko na rin po kayo. May pasalubong ka po? Nakangiting inabot nitong isang paper bag mula sa likod ng sasakyan. Siyempre, look, remote control car at matching racetrack. Napatalon sa tuwa ang bata. Wow, ang ganda! Tara mommy, laro tayo! Late na anak, bukas na lang yan, aniya. Please po, gusto ko lang pong tignan. Naglakad palapit ang binata at tumingin sa kanya. One quick round, para lang matesting. Fine, one round. Pero pagkatapos, matulog ka na, Nathaniel. Yay! Habang naglalaro si Nathaniel sa sala, nakatayo lang si gilid si Mika. Pinagmamasdan ng mag-ama na sabay na nagtatawanan habang pinapaikot ang kotse sa racetrack. Nahulog ang kanyang tingin kay Jacob. Nalabis ang sigla sa tuwing napapatawa si Nathaniel. Pakiramdam niya'y buo sila. Nagpaalam na si Jacob na lumalalim ang gabi. Yumakap ito sa anak at humalik sa pisngi. Nagulat siya nang maging ito ay hinalik siya sa noo niya at hindi na siya nakaiwas lalo na't nakatingin ng anak. Daddy, bukas ulit ha. Laro po tayo ulit. Promise, magdadala pa ako ng bagong kotse para sa'yo. Hila sila parehas ng anak na gustong ihatid ang daddy niya hanggang kotse. Hindi pa nakakaalis si Jacob ay may pumaradang delivery van sa harap ng mansyon. Bumaba ang isang lalaking nakakap. Dala ang isang itim na kahon na may black ribbon. Good evening po. Delivery para kay Micaela Ibarra. Nagkatinginan sila. Sino magpapadeliver sa ganitong gabi? Kanino galing?